Ang Panginoon. So tayo po ay ngayon nasa ikapitong araw ng ating paghahanda. Una ay yung patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ni Jesus sa pamagitan ng paggawa ng kalooban ng Ama. Yung pangalawang araw ay ang pagliligtas ng Diyos, ay pagliligtas niya sa buong lahi. Pangatlo ay ang pagtugon ni San Jose, katulad din ng pagtugon ng mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos. Pang-apat ay yung panalangin ni Zacarias. Yung ating panalangin ay tinutugon ng Diyos sa panahon na itinakda ng Diyos. Panglima ay ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria, maging tagapagdala tayo, maging mismo mga mabuting balita tayo ng Panginoon. Kahapon ay yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, ang pagdalaw ng Anghel Gabriel, pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth. Pero binigyan natin ng pansin ay yung mabuting balita o ang information ay dapat na mag-translate, mag-convert sa maliwanag na pagkilos na produktibo ang kawang-gawa. Ngayon ay pagdalaw pa rin ni Maria kay Elizabeth. Pero ang bibigyan natin ng tingin ay yung bahagi pa rin natin na hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabulutan ng Juda. Ano bang ibig sabihin na nagmamadaling pumunta? Bahagi yun na kung saan ay makita natin yung maliwanag na pagkilos ni Maria. Makita ko natin saan galing si Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kabulutan ng Judea. Saan siya galing? Sino nakaalala sa inyo? Saan galing si Maria? Sa Nazareth, Galilea. So Galilea ay isang probinsya sa Israel, Northern Israel, doon sa taas na bahagi. At bahagi yun na kung saan ay siya'y naglakbay patungo sa kabulutan ng Judea. Yung pong tawag doon sa lugar ay tama yung aming pagkabigkas, yung aming remember ay Karim Air, no? Ay doon po may dalawang malaking simbahan doon na nakatalaga. Yung Church of the Visitation at saka yung Church of St. John the Baptist. Yung kapanganakan ni Jesus, ang kapanganakan ni Juan Bautista at yung lugar na kung saan binisita na ni Maria si Elizabeth. So bahagi yun na kung saan ay yun ay sangayon sa mga dalubhasa ang layo ay 100 miles. Kapag i-translate ko natin sa kilometers, ayaw sa kilometers, ay mga 160 kilometers.
mas malayo po sa Maynila. No? So, bahagi yun. Nung panahon na yun, ay, of course, yung paglalakbay ay sa pamagitan ng paglalakad o sa pamagitan ng hayop. Ano? Kapag may dalang hayop, maaaring asno, kabayo, bahagi yun na kung saan ay makita natin at sangayon po sa mga dalubhasa, it will take 4 to 5 days. No? Yung paglalakbay noong panahon ni Maria mula Nazareth hanggang sa bulubundukin ng Judea. May kasama ba si Maria? Wala akong binanggit sa Ebanghelyo. No? Pero sa ayon sa mga dalubhasa, mahirap pong naging isa. Ngayon, okay lang po mag-travel ng naging isa. Pero 25 years ago, ay delikado. Kaya most probably, may kasama si Maria. At sabi ng iba, most probably, ay sinamahan siya ni San Jose. Pero bahagi ko na kung saan ay makita natin na pag sinabi nagmamadaling pumunta. No? Yung sabihin nun, ay hindi naman yung parang si Superman, no? Kundi kaya ay si Flash Gordon, no? Na bigla ang pumunta roon. Ibig sabihin, sabi ko nga, ay yun ay yung paglalakbay na yun ay 4-5 araw, no? Na paglalakbay na dire-diretso. So bahagi na kung saan ay ibig kong sabihin na nagmamadaling pumunta ay alin? Yung ipinapamanikling na yung alin? Yung napapanahon. No? Napapanahon na kailangan ni Elizabeth, no? Na ng tulong. No? Hindi lang siguro sabi namin yung tinatawag nating on time. No? Hindi lamang sa larangan ang tinatawag nating Filipino time o American time. No? Magkaiba ko kasi yung pagkaunawa ko minsan ng Filipino time. Sa atin, no? Pag sinabi mong alas 7, alas 7 na roon. No? Pag sinabi ng ibang on time sa ibang lahi, no? Pag sinabi mong on time, 10 minutes before 7 o'clock, naroon ka na. No? Bahagi yun. No? Kaya depende yun sa kultura ng kinabigla. Pero ibig sabihin, on time ay nasa panahon na ikaw ay nakatugon sa pangangailangan, partikular ni Elizabeth. Pero yung bahagi na ito natin, tulad din ng panyaya na pinahayag mo sa atin sa ikalawang pagbasa. Nasulat ni San Pablo na kung saan ay pinapamaninganin yung handog na pinalitan ng ating Panginoon sa Kristo na nagdulot ng pagliligtas sa atin. No? Ano yung makita ko natin handog? No? Sa English, present. Ano? Ano yung handog mo? Ano yung maiano mo? Ay yung present mo. No? Yung presence. Ikaw ay nasa present tense. No? Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Sana po mapahalagahan natin yung kasalukuyang panahon na ipinagkakaloob ng Diyos. No? Yung panahon na ibinigay ng Diyos. Sabi nga natin, swerte na natin kung tayo ay mabuhay sa daigdig na ito ng 100 taon na malakas pa tayo. No? No? Bahagi yun. Kaya pahalagahan natin yung panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at yung pangkasalukuyang panahon na pinapakinabangan natin ngayon sa panahon na ito.
bahagi ho na kung saan yung panahon natin, no, kung tayo ay mga mag-aaral, mag-aral tayo. Kung tayo ay mga magulang, no, ay pahalagahan natin yung pagiging magulang. No? Yung mga anak, no, pahalagahan yung pagiging mga anak na kasalukuyan. Kung minsan makita natin, may mga tao, sabi nga natin ni Allen, ay hinihila yung kanilang panahon. Ang gusto nila Allen ay katulad may mga kabataan na yun, gusto nila magtrabaho na kaagad. Hindi, no? Magpasalamat kayo, pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang. No? Kung talagang kaya kayo magtrabaho lamang, gawa lang para kayo makapag-aral, good, pero binibigyan pa rin ng pansin dapat mag-aral kayo. No? Kasi akala nyo ibig gusto na makapagtrabaho agad para magkaroon ng pera. Hindi, no? Buong buhay ninyo, magkatrabaho kayo. No? Bigyan na mo na yung papanahunan ninyo ngayon natin. Pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang. No? Huwag nyo hilahin ang kinabukasan. Ano? May mga tao kasi gusto magaling bukas na. Hindi, no? Maghintay kayo. Live the present moment. May mga tao rin naman natin na kung tawagin po natin ay nakakulong sa nakalipas. Ano? Wala na magaling kundi yung kanilang nakalipas. Ano? Bahagi yun. Ano? Ay hindi kayo sasaya. No? Kaya nga anong sabi ni Jesus, no? Ang Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, nalulundag sa tuwa nasa silang pupunan ni Elizabeth sa panahon ng pagbati ni Maria kay Elizabeth. Bakit? Kasi nakita niya ang naramdaman yung presensya ng Diyos ng kasalukuyan. No? Nalaman niya nandiyan ang presensya ng Diyos. No? Kaya naglulundag sa saya. No? Kapag kayo ay nagbibilanggo ng inyong nakalipas, either na yung kasiyahan yung nakabase lamang sa nakalipas o kayo ay hanggang ngayon ay hindi pa makabukon sapagkat punong-puno kayo ng galit yung nakalipas, hindi kayo makapagpatawad, hindi nyo mararanasan ang kagalakan ng kasalukuyang panahon. Palayain ninyo ang inyong sarili sa mga nakalipas. Maging malaya kayo na pakinabangan ang kasalukuyan. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan at ang higit na dulot ng kasalukuyang pagliligtas ng Diyos sa panahon na kinabibilangan natin. Kaya nga, isa ko sa biyaya na ipinagkaloob sa ating bilang mananampalataya yung presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Ang Diyos na sumasaalin tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa. Ang pagkanal ito ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito po, no? Makita ko namin, sigurado no? Ay tunay na maging makabuluwa yung ating pagkilos. Kaya gamitin natin, magpasalamat tayo sa biyaya na presensya ng bawat isa. No? Palagi tayong magpasalamat sa kasalukuyang kapanahunan. At magpasalamat tayo sa pagkakataon na ibinibigay ng kasalukuyan. At higit sa lahat, magpasalamat tayo sa presensya ng pagliligtas ng Diyos na ating pinapakinabangan sa panahon na ito. At yun yung hamon na pinakayag na Jesus, no? To live
fully human alive, no? At the present moment.